Kayo na po ang lahat. Panginoong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Ngayon ay magsabayin ang buod, magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay mapagindapat nawang aming kamtin, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Nahum. Masdan mo't dumarating na ang maghahatid ng mabuting balita at magpapahayag ng kapayapaan. Ipagdiwang mo ang iyong mga pista, Huda, at tuparin ang iyong mga pangako, sapagkat hindi na muling darating sa iyo ang masama. Siya'y ganap ng maparam. Panunumbalikin ng Panginoon ang kadakilaan ni Jacob, gaya ng nararapat sa Israel, sapagkat hinubaran sila ng mga lumusob at sinira ang kanilang mga ubasan. Kawawa ka, lungsod na mamamatay tao, bayang sinungaling at nangangamkam, walang katapat sa sama. Lumalagapak ang mga latigo, rumaragasa ang mga gulong, nagdadambahan ang mga kabayo.
Humahaginit ang mga karwahe. Sumusugod ang mga ngabayo. Kumikinang ang kanilang tabak. Kumikislap ang dulo ng sibat. Di mabilang ang patay. Naghambalang ang mga bangkay. Natitisod ng nagdaraan. Tatabunan kita ng dumi, gagawing hamak at iismiran. Lalayuan ka ng lahat ng makakakita sa iyo. Sasabihin nila, hayan ang Ninive. Sino ang tatangis sa kanya? At saan ako hahanap ng aaliw sa kanya? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti, hanggang sa sila'y humapay at mabuwal, pagkat ang wakas nila ay malapit na. Ililigtas ng poon ang kanyang bayan, siya'y mahahabag sa mga naglilingkod sa kanya. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Malalaman ngayong ako ay ako nga, at maliban sa akin, wala ng Diyos. Ako'y pumapatay at maaaring bumuhay. Napapagaling ko ang aking sinusugatan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ihahasa ko itong aking tabak, at ang katarungay aking igagawad. Ang parusay ibabagsak ko sa mga kaaway, at sisingilin ko ang aking nasusuklam. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Mapalad ang inusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig ni namang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay?
sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ng kanyang mga anghel. Sa panahong yaon, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Madalas nating naririnig ang salitang sumunod tayo sa Diyos. At madalas din pinaanyayahan tayo ni Jesus na sumunod sa Kanya. Pero paano ba sumunod kay Jesus? Madalas din natin at minsan na pagnilayan natin na mapalad ang taong sumusunod sa Diyos. Paano ba sumunod kay Jesus? At sa ating ebanghelyo, binibigay sa atin ni Jesus anong dapat nating gawin para sumunod sa Kanya. Kaya 3 bagay ang pwede nating baunin bilang aral ng Poong Hesus Nazareno sa Biyernes na ito. Kung nais nating sumunod sa Kanya at naniniwala ako na bilang mga deboto, ito din ang hangad natin na maging disipulo ni Hesus Nazareno. Hindi ba? Ang ating debosyon sana ay magdala sa atin sa pagiging disipulo at tagasunod niya. Kasi ang isang deboto na nakikinig kay Jesus, natututo kay Jesus, nais din siyang sundin. Siguro yung iba dito sa atin ay nagdasal kay Jesus Nazareno at nakagawa ng isang himala sa buhay natin. At kung titignan din naman natin ang mga ebanghelyo, yung mga nakatamasa ng mga ginawang pagpapagaling, mga himala na nagawa ni Jesus, pagkatapos noon sinasabi kay Jesus, susunod po kami sa iyo. Para paano ba sumunod kay Jesus? Ang hambing sa atin ng ebanghelyo, una, limutin ang ukol sa kanyang sarili. Ang taong sumusunod, malinaw sa kanya that everything is not about him. Hindi laging tungkol sa kanya, hindi laging para sa kanya. Di ba ang taong sumusunod ay ibinibigay ang buhay niya sa pinakikinggan niya. Ang taong matigas ang ulo, lagi niyang sasabihin, ako para sa akin Paano naman ako? Puro ako. Ang binibigyan diin ng taong ayaw sumunod, ako. Pero ang tao na handang sumunod, hindi ako ang iniintindi, kundi para sa kanya, ang tinig ng sinusundan niya ang mas mahalaga. At sana tayo bilang Kristiyano, sa ating paglago, sa ating debosyon, ay natututo rin tayo na makinig sa tinig ng Diyos. It is not about us, but it is about God. Hindi tungkol lagi sa iyo o para sa iyo, kundi ano ang maibibigay natin sa Diyos. Paano tayo makakapaglingkod sa Diyos? Kaya ang pagsunod kay Jesus ay nagpapaalala sa atin ng pagpapakumbaba. Dahil ang tao marunong magpakumbaba, hindi sarili ang iniintindi, kundi nilalatag ang buhay
para sa iba. Limutin ang sarili, hindi ikaw lagi. Ang sunod, ang sabi ni Jesus, pasanin ang krus. Pero kadalasan sa atin natatakot pasanin ang krus dahil ang iniisip natin, hirap na naman ito. Kaya ang iba sa atin, ang panalangin, Panginoon, tanggalin mo na ito yung krus na to sa buhay ko. Pag medyo nahihirapan tayo, sinasabi natin, ay, krus ko yan. Tanggalin mo na yung krus sa buhay ko. Tapos minsan titingin yung misis sa asawa niya, etong krus ko. Pero wag lamang sana nating makita ang krus parang simbolo ng paghihirap. Pero magandang tignan sa buhay ni Jesus Nazareno na yung krus na hawak niya at tangan niya ay paraan din niya ng pag-aalay ng sarili para sa kaligtasan natin. Huwag mong isipin na yung krus ay pasakit lamang. Pero sa buhay ni Jesus Nazareno, dahil sa kanyang pagiging masunurin sa Ama, dahil sa kanyang pagbibigay ng sarili, niyakap ang krus para iligtas tayong lahat. Kaya ang simbolo din ng krus para sa kanya ay simbolo ng pag-aalay ng sarili. Kaya maganda rin sa buhay natin bilang Kristiyano, ano yung mga yugto sa buhay mo na iniimbitahan ka ng Diyos na ialay ang sarili? Kasi ang deboto, hindi niya iniisip na paglingkuran siya. Kasi ang deboto, sinusundan ang halimbawa ni Jesus na dumating sa daigdig, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. At ibigay ang buhay para sa ikaliligtas ng marami. Kaya magandang imbitasyon din sa atin. Ano yung mga pagkakataon na iniimbitahan ka rin na pasanin ang iyong krus para ialay ang sarili? To offer yourself, to offer your service. At minsan, hindi ba sa tao nagmamahal at nag-aalay, minsan hindi madali at minsan mahirap. Kaya minsan, sa pag-aalay natin ng sarili at paglilingkod, may kasamang paghihirap. Kaso nga lang sa atin, mas tinitignan natin yung hirap sa krus. Hindi natin nakikita yung pag-aalay ni Jesus ng sarili para sa atin. Sabi nga niya ang sarili kong buhay ay kusang loob kong inilalatag at ibinibigay. Kaya magandang imbitasyon din sa atin at challenge din sa atin sa ating paglago, sa ating debosyon. Na tayo bilang mga deboto sana sa paglatag ng ating buhay, hindi lang paghihirap ang isipin, kundi mas isipin ang pag-aalay ng sarili natin sa Diyos. To offer our lives to a life of service. Paglilingkod, pagbibigay. Halimbawa, sa inyong pamamahay, may mga paraan tayo na pwede natin gawin, no? Para ialay ang sarili. Yung iba, yumayakap ng matinding sakripisyo ng pag-aalay ng sarili na para mabigyan ng magandang buhay ang pamilyang nais paglingkuran. Nag-iibang bansa at niyayakap ang hirap ng kalungkutan. Ikaw, magandang tanong din. Ano ba yung mga munting krus sa buhay mo? Hindi krus ng paghihirap.
kundi tinuturo ni Jesus Nazareno para sa iyo, para ialay ang sarili, para sa iba at paglilingkod. Pasanin ang ating krus. At ang tao na pumapasan sa krus niya, tinutularan ang halimbawa ni Jesus, ay sumusunod sa Kanya. Hindi ba ang ating pagsunod lamang ay hindi sana sa bukang bibig lamang, kundi ang ating pagsunod kay Jesus ay ang ating pagtulad sa Kanya. Maging katulad ni Jesus, maging kalarawan ni Jesus. At hindi ba gano'n naman, ang sinusundan mo ay nagiging kalarawan mo. Sana tayo bilang mga deboto ay maging kalarawan din ni Jesus sa ating pagsunod sa Kanya. Followers of Jesus. Diba, pag follower ka, minsan yung sinusundan mo, kinokopya mo minsan yung pananamit, no? Kinokopya mo minsan yung mga accessories sa suot niya, kung ano yung kulay ng buhok niya, kokopyahin mo rin. Pero hindi naman gano'n ang pagsunod natin kay Jesus. Ang pagsunod natin kay Jesus ay pagiging katulad niya. Paano natin natututunan na maging katulad ni Jesus sa ating pakikinig sa Kanya? Sa ating pakikinig sa Kanyang salita na nagbibigay buhay sa atin. Sa ating salita na nagtuturo sa atin ng daan patungo sa kaganapan ng buhay, patungo sa buhay ng pagsunod sa Ama. Tularan natin sana lagi si Jesus. At ang ating pagsunod sa Kanya ay maging pagtulad sa Kanya. Kaya magandang imbitasyon po at magandang hamon sa atin ito bilang mga nananalig at sumusunod sa Kanya, bilang mga nagmamahal sa Kanya, nagmamahal kay Jesus Nazareno, na ang tugon sana natin sa paanyayang ito, nalimutin ang sarili, pasanin ang ating krus, ang krus ng pag-aalay, at ang ating pagtulad sa Kanya, ay sana ang humubog sa buhay natin at handa araw-araw na pagpili natin kay Jesus Nazareno na minamahal natin. Limutin ang iyong sarili, pasanin ang iyong krus, sumunod ka sa Kanya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Ang ating itugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon ay inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop, ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan.
Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, tinapay sa tanan, pinagbibigay buhay, inayang kaloob mo, di aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus na ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na puno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan,
pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin
ang ngalan mo, mapasamin ang karingan mo, sundin ang loob mo. Ito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Mo'y inialay sa pusay namatay upang kami ay mabuhay. O Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Buhay ko'y nakalay, ang lahat ay ibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, ay buti mo, sa hirap at usay kay kasama ko. Ang sama ko't dasal, sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, Poong Jesus Nazareno, o ninyo itong kailangan ko. Buhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan mo po kami. Asa, Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po't luwat gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, ay buti mo, sa hirap at usay kay kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Kasalukuyan po tayong nagdiriwang ng mga misa nobinaryo
sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora tuwing alas 12:15 ng tanghali. Sa darating na 15 ng Agosto, sa ganap na alas 5 ng hapon, ay gaganapin ng solemne na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Birheng Maria at sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ito po ay susundan ng prosesyon sa komunidad ng Quiapo. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gitna ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din ho ninyo ang mga may dala-dala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang pusong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inalati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inalati